Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon tayong magandang balita. Galing na mismo kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Ah, talagang papapasukin na ang ICC. May kailangan lang na sundin. At ano yon? Yung procedures kailangang sumunod ang ICC. So yan nandyan ANC ito. Justice Secretary, sabi ni Justice Secretary Rimulya, PH to approve ICC drug war probe if legal process met. O yan. So malinaw hindi po ito fake news. May condition lang. Ibig sabihin, pwede nang payagan na pumasok sa Pilipinas ang ICC para magsagawa ng investigasyon. Kailangan lang na sundin ang proseso. Sumunod sa procedure. Yun yung requirement na sinet ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Pero napakalayo niyan mga kabunyog, napakalayo niyan noon sa dating dating stand o policy ng administrasyong Marcos. Noon kasing una, kahit si Marcos Jr., sabi ni Marcos Jr., we will not in any way cooperate with the ICC because they have no jurisdiction. Yan yung ganun katapang yung ganun ka kadirekta yung statement ni Marcos. We will not in any way cooperate with the ICC dahil wala silang jurisdiction. At yun din yung sinabi ni Sara nung nagpasalamat siya kay Marcos. Nung pinapaalalahanan ni Sara yung Kamara, sabi ni Sara Duterte sa statement niya, sana sumunod ang Kamara sa sinabi ng Presidente kasi lumabas na nga noon yung mga resolution sa Kamara, sa House of Representatives, na humihingi sa gobyerno ni Marcos na mag-cooperate na sa ICC. Biglang labas noon ng statement si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, we are reminding the House of the position of President Marcos Jr. Kinote ni Sara yung sinabi ni Marcos Jr. Ang problema, iba na ngayon. Iba na. Si DOJ Secretary Rimulya, hindi naman yan magsasabi ng ganyan. Kung hindi pa sila nag-usap ni Marcos Jr. Sa ganyan kasensitibong issue, alter ego siya ng Presidente, DOJ Secretary. Kung ano man ang sinabi ni Rimulya, yan rin ang stand ng Presidente. Kung ganyan na yung sinabi ni Rimulya na papapasukin ng ICC, pagko-cooperate ang Pilipinas sa probe o sa investigasyon ng ICC, basta't sundin yung proseso. O yan yung requirement. Malayo yan dun sa dating statement nila noon. Kasi kahit si Rimulya noon, matapang pa yan na nagsasabi. Sabi ni Rimulya, kung pumasok ang ICC dito, natin sila, hanggang lang sila sa airport, papabalikin sila. O di ba ganun dati? Ano naman po kayang proseso? Sabi ni Salvador Legaspi. Ay ano lang po naman yan? Halimbawa, yung mga protocols lang yan na susundin. Yung mga protocols. Saka, ang kaya lang naman niya na kontrolin ng DOJ kapag mag-iimbestiga sa PNP o ano ang procedure. Kapag mag-iimbestiga sa mga prosecutors. Kasi siyempre, kung gustong makumpleto ng ICC, investigators, yung buong picture, kung gustong makuha ng ICC kung ano nga ba talaga ang nangyari sa Pilipinas, talaga nga bang gumugulong ang ating justice system? Talaga nga bang gumulong naman ang ating autoridad para imbestigahan yung drug war killings? Siyempre mag-iimbestiga niyan ang ICC unang-una sa PNP. Dapat makakuha sila doon ng mga records. Pangalawa sa mga prosecutors ng DOJ. So, siguro, ang gusto lang naman ilinaw dyan ni Rimulya, ano ang mga do's and don'ts? Ano ang mga pwede at hindi pwede sa pag-iimbestiga sa mga opisina ng gobyerno? Kung magko-cooperate na ang ICC, ano yung limits? Ano yung pwede? Ano yung hindi pwede? Pero pagdating sa mga private entities, halimbawa, yung pamilya ng mga biktima, ay mahirap yang pakialaman ng DOJ. Kasi yung mga biktima at saka yung mga abogado nito, pwedeng mag-imbestiga doon ng ICC nang hindi naman nasasaklaw na ng DOJ. Si dating Senadora Leila de Lima, pwedeng imbestigahan si dating Senadora Leila de Lima.
kukunan ito ng statement ng ICC. Bakit? Eh kasi si dating Senadora Leila de Lima yung CHR chairperson noong taong 2010. Nung panahon ni Gloria Arroyo, si Leila de Lima ang CHR chairperson na nag-imbestiga ng drug war killings sa Davao. Kaya nga yung mga testimonya ni Las Cañas, ni Matubato, alam na yan ni Leila de Lima kasi naging ano na yan. Yan na yung naging resulta ng kanyang investigation noon. So pwedeng imbestigahan, pwedeng kunan ng statement si Leila de Lima, i-share ni Leila de Lima yung mga resulta ng kanilang investigation noon. At kahit ang CHR, nagsabi na rin ang CHR, yung present na Commission on Human Rights, magko-cooperate sila sa probe ng ICC. I-share nila kung ano man ang records, mayroon sila. Ang medyo nung una ayaw mag-cooperate yung DND, yung PNP, saka yung DILG at saka yung DOJ. Importante yung PNP kasi yung involved naman talaga diyan yung mga PNP. Importante rin ang DOJ kasi yung mga kaso, may naisampabang mga kaso sa korte. Sa DOJ, may mga naiprosecute ba ang DOJ na mga kaso? Nung una, sarado ang DOJ dyan. Sabi ng DOJ, hindi sila magko-cooperate dyan. Gayon din yung DILG. Pero sa statement na ito ni Rimulya, sabi niya magko-cooperate. Pwedeng papasukin ng ICC, pero sundin yung mga proseso. Sa tingin ko, magandang opening na yan. Ang importante, makapagsagawa ng investigasyon ng ICC. Bagamat malilimit ang galaw ng ICC dahil may sinasabi si Rimulya na mga proseso na dapat masunod. Pero sa isang banda, mas mabuti na yan kaysa totally hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas at hindi sila makakapag-imbestiga dito. Kasi kung hindi makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas, ang mangyayari niyan, ipapatawag nila yung kanilang mga iimbestigahan doon sa The Hague. O kaya, pwedeng Zoom, by online ang kanilang ang investigasyon niyan. Mas maganda talaga makapunta sila dito at makapag-imbestiga. Ang maganda dito, hindi na ganun katigas ang gobyerno ng Pilipinas. Nagsabi na si DOJ Secretary, malinaw naman. Philippines to approve ICC drug war probe if legal process met. Mayroon pa tayong isang diyan. Ito yung sinabi ni DOJ Secretary Mulya. We are not here to stop them because if they are not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. If they are getting statements, they are getting evidence, it's okay. But we have to clarify many issues, especially about procedure. Procedural matters have to be observed to make sure that the rights of people are respected. O yan, January 18, 2024. So, okay na yan. At least mga kabunyog, mga kababayan, makakapag-imbestiga ang ICC. Ano na yan? May opening na dyan na binibigay. Pwede na yan magamit sa tingin ko ng ICC. Bagamat, siyempre gusto ng ICC, hindi sila nalilimit. Kasi dapat kung mag-i-investigate sila, magawa nila yan freely. Kung maraming mga conditions at mga isiset na mga proseso, baka malimit yung kanilang pagkuha ng impormasyon. Pero sa isang banda rin, sa tingin ko yung mga legal processes na yan na sinasabi, magiging stricto yan kapag ang iimbestigahan o kukunan ng statement mga autoridad. Halimbawa, magkukuha ng mga ebidensya sa PNP o kukuha ng ebidensya sa prosecutor. O doon siguro. Pero pagdating sa private entities, halimbawa yung pamilya ng mga biktima, dapat pabiluhin ang ICC sa pagkuha ng mga statement sa kanila. Yung mga NGOs ng human rights na tumutulong sa mga biktima, yung simbahan na tapos alam ko nagsagawa ng forensic si Dr. Raquel Fortun. Isinailalim niya uli sa forensic examination yung mga bungo, yung mga bungo ng mga
naging biktima sa war on drugs. So dapat makaano 'yon, makabuwelo ang ICC sa pagkuha ng ganun. Pwedeng sa gobyerno, medyo maraming limitations 'yan. Halimbawa, yung mga records na pwedeng ilabas ng DILG at ng PNP, yung mga records na pwedeng ilabas ng DOJ, pwedeng sa ganon. Pero pagdating sa private parties and entities, dapat pabiluhin. Anyway, alamin natin ano ba talaga ang detalye ng sinasabi ni Remulla na legal processes na dapat ma-met o masunod. Ang importante dito, tulad ng sinasabi ko, iba na ito kaysa dating statement noon nila Remulla at nila Marcos Jr. na sinasabi nila, we will not in any way cooperate. Dito, hindi na. Naiba na. Naiba na, mga kabunyog. At hindi ito fake news, ha? Hindi ito fake news. Hindi ito fake news. Itong ginagawa natin. Itong dinidiscuss natin. Ano po ito? Kita nyo naman, in-screenshot ko. Hindi ko nga lang ma-play ng buo yung ANC interview kasi makaka-copyright na naman tayo eh. Yan ang problema sa ANC, masyadong stricto. Pero yun yung gist ng sinabi ni Remulla. Okay, so mga kabunyog, maiksing komentaryo lang naman to. Hayaan nyo, magbibigay pa ako ng follow-up sa isyong ito. Magbibigay pa ako ng... Ang importante dito, nababasa ko ang reactions nyo. Sabi nyo, wow, magandang balita yan, nakakatuwa naman. Yan. Kaya tama po kayo. Nagkakaisa po tayo sa reaction na yan. Okay? Sabi ni Perlatan, sabi ng isang analyst, mas delikado pa si Duterte kaysa sa Chacha. Totoo yan. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.